Panginoon. At minsan pa, bago tayo mag-start, tayo muna ay manalangin. Panginoon, sa gabing ito, O God, patuloy po kami nagpapakumbaba at naninikluhod sa inyong harapan. Patuloy po, Lord, sa inyo po namin idinudulog, O God, Lord, ang aming pong sama-sama na pakikinig at pag-aaral ng inyong buhay at makapangyarihan salita upang patuloy po, Lord, na maranasan po namin, O God, Lord, ang inyong galaw, ang inyong pagkilos Panginoon sa gabing ito, Panginoon, O God. At naniniwala po kami, Lord God, na ang mga salita namin pong mapakikinggan at mapag-aaralan ay patuloy pong sisilbing pagpapala sa amin pong spiritual life. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Everybody says, Amen and Amen. Okay, praise God. At sa gabi ito ay, alam niyo po, ang nais po ng Diyos ay tayo ay lumago at mamunga. Yung ating pong pananampalataya, yung ating pong relasyon sa Panginoon Diyos ay ang nais na makita ng Diyos sa atin ay talagang tayo talaga ay maging fruitful. Tayo talaga ay makita niya talagang lumalakad ayon sa nais niya, ayon sa plano niya. Sabi doon sa aklat ng Awit chapter 1, verse 1 to 3. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong mahasama, upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, lagi namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Praise God. Kaya makikita po natin na yung isang tao talaga na hindi umaayon, hindi sumasama sa mga taong ang nais ay talagang lihis sa nais ng Diyos. Itong mga taong ito ay ang gusto niya talaga ay laging magbulay-bulay, laging mag-aral ng salita ng Diyos. Ito ay lagi niyang pinagbubulay-bulay day and night. At ang sabi doon ay, ito yung katulad ng mga punong kahoy na natanim sa tabi ng batis at laging namumunga kahit hindi kapanahunan sapagkat ang kanyang mga ugat ay nakaugpong doon sa daluyan ng tubig. Kaya dito inihalin tulad ng Diyos ang mga taong talagang hindi naaakit ng mga gawang masama, kundi ang focus ng kanyang puso at isipan ay talagang lagi siyang nagagalak na makinig, mag-aral, magbasa, magnilay-nilay at sundin ang nais at kalooban ng Diyos. Sila yung talagang lahat ng kanilang gagawin ay magtatagumpay. Kaya makikita po natin na talagang nais ng Diyos at tayo talaga ay lumago at mamunga. At para talaga tayo lumago at mamunga, yan po ang kailangan po talaga natin. Magsisimula talaga tayo sa talagang patuloy po nagagalak, patuloy po talagang nagnanasa, na patuloy pong pag-aralan, patuloy pong pagnilay-nilayin, patuloy pong pakinggan, patuloy pong basahin ang salita ng Diyos. Hanggang isang araw, yung mga salita ng Diyos na ito na lagi natin pinag-aaralan, lagi natin pinakikinggan, ito ay tumimo ng malalim sa puso't isip natin. At talagang ito ang patuloy talagang magbibigay talaga sa atin ng talagang desire na patuloy talagang sumunod sa kalooban ng Diyos. Okay, ngayon, ito yung ating topic. Papaano lumalago ang isang Kristiyano in spiritual aspect? Paano nga ba tayo lalago na parang isang halaman, parang isang punong kahoy, na hitik ang bunga in spiritual aspect? Sapagkat ito po yung ating pong pag-aaralan ngayon sa oras na ito. Number 1, para tayo lumago sa aspetong espiritual, para tayo lumago sa ating relasyon sa Panginoon, number 1, ay kailangan po natin ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Napakahalaga po talaga na magkakaroon talaga tayo ng panahon, magkakaroon talaga tayo ng oras para pag-aralan ang salita ng Diyos. Hindi po lalago, hindi po mamumunga
ang isang mananampalataya, ang isang Kristiyano, kapag wala siyang ibibigay na oras at panahon para pag-aralan, para pakinggan ang salita ng Diyos. Ano po ang sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 1 to 2? Kaya nga talikdan na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang puri. Pinapatalikdan sa atin ang lahat ng mga gawang hindi kalugod-lugod sa Diyos. At pagkatapos natin ito talagang i-let go sa ating buhay, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos sa 1 Peter chapter 2 verse 2. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Para pala umunlad, para pala lumago, para pala tayo mamunga in spiritual aspect, kailangan natin talagang kasabikan, kauhawan ang pakikinig, ang pag-aaral, ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya mapapansin natin, yung mga mananampalataya, yung mga Kristiyano, na talagang nagbubuhos ng panahon at oras at kaseryosohan para talagang makinig, para talaga mag-aral, para talaga pumunta sa mga dako na kung saan ay merong mga gawain para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Especially kapag Sunday, ito yung mga Kristiyano talagang may nangyayari sa buhay. Ito yung mga mananampalataya talagang meron talagang nababago ang kanyang buhay sapagkat siya ay patuloy talagang binabago, pinalalago, pinamumunga sa pamagitan ng mga salita ng Diyos na kanyang napag-aaralan, kanyang napapakinggan, kanyang napagbubulay-bulay, at kanyang ipinamumuhay. Kaya ang unang-unang sikreto para ang isang Kristiyano talaga ay lumago at mamunga sa aspetong espiritual ay kailangan talaga niyang magbigay ng oras at panahon sa pag-aaral, sa pakikinig, sa pagbabasa, sa pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Katulad po ngayong gabi. Mapalad tayo sapagkat minsan kahit masama yung ating pakiramdam, kahit pagod tayo, pero narito tayo para magbigay ng panahon at oras. Ito'y may ibibigay na malaking impact sa ating buhay sapagkat hindi babalik ang salita ng Diyos na walang pagpapala sa ating mga buhay. Kapag ang salita ng Diyos talaga ay atin napakinggan at ito ay pumasok at tumimo sa ating puso't isipan, may mangyayari at may mababago sa ating buhay. At ito magpapalago, ito magpapalalim sa ating relasyon, sa ating pananampalataya bilang isang Kristiyano sa harap ng Diyos. Ikalawa, para tayo ay lumago at mamunga sa aspetong espiritual, sa pagpapakalalim ng ating pananampalataya. Kailangan talaga natin magpakalalim sa ating pananampalataya sa Panginoon. Habang hindi tayo magpapakalalim, habang hindi tayo magiging seryoso sa ating pananampalataya sa Panginoon, hindi mangyayaring tayo lalago, tayo mamumunga sa ating spiritual life. Napaka-importante pong magpakalalim tayo. Napaka-importante pong magpakaseryoso po tayo. Sapagkat kapag tayo habang nagpapakalalim, habang nagbibigay ng panahon, habang nagbibigay ng oras, sa bawat pagkakataon na tayo nagbabasa, nagbubulay-bulay, nakikinig, nag-aaral at dumadalo sa bawat gawain, ito ang magiging dahilan kung bakit tayo lalago at mamumunga sa ating relasyon sa Panginoon, sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ano po ang sabi doon sa Efeso chapter 4, verse 13? Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ulitin ko po, sabi ng Efeso chapter 4 verse 13, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya. Habang tayo ay nagkakaisa, habang tayo talaga nagpo-focus, habang talaga tayo nagpapakalalim, habang talaga tayo ay nagbibigay ng panahon at oras upang ang pananampalataya patuloy talaga ating pagpokusan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sabi po diyan, ang magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Pag naging ganap ang ating pagkatao bilang isang Kristiyano, yan ang tunay lumalago at namumunga na
pananampalataya sa harap ng Diyos. Nababago tayo. May nangyayaring malaking impact sa buhay natin sapagkat tayo ay patuloy na nagpapakalalim, tayo patuloy nagbibigay ng panahon at oras para palaguin, para palalimin, para patibayin ang ating pananampalataya, ang ating pananalig sa ating Panginoon Diyos. Kaya kapag ang mga tao talaga ay walang ibinigay na oras, panahon, hindi nagpakalalim, hindi naging seryoso. Pansinin niyo, kahit umabot ng 20 taon na siyang mananampalataya, 30 taon na siyang Kristiyano, para siyang isang bangka na lulutang-lutang lang sa dalampasigan o sa dagat na kung saan may hangin, sinusumpit siya ng hangin, na kung saan sa tangayin ay siya napapadpad sapagkat siya po ay hindi pa tunay na talagang matatag, malago sa kaniyang pananampalataya. Parang isang bangka na walang katig. Parang isang bangka na walang direksyon. Kung saan lang tangayin ng hangin ay doon sa papadpad. Ganun po ang isang taong hindi tunay na malalim, hindi tunay na malago, hindi tunay na namumunga sa kaniyang pananampalataya sa Panginoon. Pero ang isang Kristiyanong malalim, ang isang Kristiyanong mabunga, kahit anong lakas ng hangin, kahit anong lakas ng unos, ay sumasagupa sa lakas ng hangin sapagkat meron siyang matibay na katig, meron siyang matibay na direksyon patungo sa kanyang patutunguhan. Ganoon din po ang mararanasan ng isang Kristiyanong malalim, isang Kristiyanong mabunga, sapagkat magtutuloy-tuloy siya patuloy talaga magiging seryoso na talagang susunod ng tapat sa nais at kalooban ng Diyos. Ikatlo, para tayo mamunga, para tayo lumago bilang tayo ay mga mananampalataya sa pagpapadama ng pag-ibig. Napakahalaga po na ito po ay maranasan po natin yung tayo po'y dumating sa point ng ating buhay na talagang tayo po talaga ay natutunan po talaga nating umabot, umunawa, magbigay hanggang sa magmahal sapagkat yan na po ang patuloy pong magpapalago, magpapalalim at magpapabunga sa ating pananampalataya. Ano po ang sabi ng Efeso chapter 4 verse 15 to 16? Manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig. Magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Magiging ganap lang po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Magiging ganap lang po tayo sa ating relasyon sa Panginoon. Magiging ganap lang po tayo bilang mga mananampalataya sa diwa ng pag-ibig, sa pamamagitan ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig. Habang ang bawat isang tao hindi po natutunan, hindi niya nararamdaman, na patuloy po magbigay ng pangunawa, magbigay ng pang-abot, magbigay ng pagmamahal, pag-ibig sa kanyang kapwa, ay hindi sa lalalim, hindi sa lalago, at hindi sa magiging mabunga in spiritual aspect. But the moment dumating sa buhay niya, talagang siya patuloy po natututo na talagang umunawa, magpatawad, umabot, magmahal. Yan na po ang isang indikasyon, manifestation na talagang lumalalim na siya, lumalago na siya, nagiging mabunga na siya ang kanyang relasyon sa Panginoon. Ano po ang sabi sa verse 16? Sa pamamagitan niya nabubuo ang katawang mula sa mga bahaging pinag-uugnay-ugnay ng kasukasuan. At kung maayos sa gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. In spiritual aspect, ang lahat ng kasukasuan ng ating part sa ating spiritual body ay lumalago at lumalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Yan po ang sinasabi ng aklat ng Ephesians chapter 4 verse 15 to 16. Kaya ang tunay pong malago, ang tunay pong mabunga, ang tunay pong malalim, ang kanyang pananampalataya, ang kanyang relasyon sa Panginoon ay ang mga taong natutunan magpatawad, ang mga taong natutunan pong umunawa, ang mga taong natutunan pong umabot, ang mga taong natutunan pong magmahal at umibig sa kaniyang kapwa, gaya ng ating Panginoon Diyos. Sabi po ng Bible, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya dapat din tayo
na kanyang mga kinahabagan, kanyang mga hinirang at mga tinawag, ay matutunan din po nating magmahal. Sapagkat kapag tayo pinatutong magmahal, diyan po magsisimula ang paglago, ang pagkatag, ang pagtibay, at ang pamumunga ng ating spiritual life. Last point, para lumago at tumibay ang ating pananampalataya at mamunga sa pagdadagdag ng mga katangian. Kapag ito po mga katangiang ito'y naidagdag natin sa ating pananampalataya, ito po ang tunay po na magiging daan para tayo tunay pong maging mabunga, tunay pong maging malago ang ating relasyon at pananampalataya sa Panginoon. Ano po ang sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 5 to 8? Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya. Ano po yung pinapadagdag? Sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang alin? Para tayo lumago, para tayo tumibay, para tayo ay mamunga. Idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. At ano pa po? Sa kabutihang asal ang kaalaman. Sa kaalaman ang pagsupil sa sarili. Sa pagsupil sa sarili ang katatagan. Sa katatagan ang kabanalan. At sa kabanalan ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa pagmamalasakit sa kapatid, ang pag-ibig. Ang mga katangiang yan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Kailangan idagdag po natin yung mga katangiang ito sa ating pong pananampalataya. Ano-ano po yun? Kabutihang asal, kaalaman, pagsupil sa sarili, katatagan, kabanalan, pagmamalasakit sa kapatid, at ang kasunod po nun ay ang pag-ibig. Kaya makikita po natin ito ang mga kailangan natin talagang idagdag sa ating pananampalataya. Para patuloy pong lumago, para patuloy pong tumatag, para patuloy pong maging mabunga ang ating pananampalataya at relasyon sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ang salita ng Diyos. Napakahalaga po ang pagmamahal. Napakahalaga po ang mga katangiang ito para patuloy na ang bawat isa po sa atin, bago dumating ang ating Panginoon sa panahon na ating inaasahan, tayo po'y tuloy na pong karapat-dapat na isama ng ating Panginoon doon sa kanyang ipinangako na isang walang hanggan at talagang hindi matitiling na tahanan at kanyang kaharian. Ang kanyang babalikan ay ang mga tunay na mga manampalataya na naging malago at mabunga habang tayo po'y nabubuhay sa ibabaw ng mundo at matyagang nag-iintay sa ating Panginoon.